Alam niyo, sigurado akong panghabang buhay na yon. Kami ni Isabel sa Maynila, yung kondo namin sa BGC. Bawat kape sa Salcedo Market, bawat weekend sa Tagaytay. 15 taon ng kasal. 15 taon kung saan akala ko nagtatayo kami ng isang bagay na matibay, isang bagay na kayang lagpasan ng lahat. Arkitekto ako, sunod-sunod ang mga proyekto. Walang spectacular pero sapat para mabuhay kami ng disente. Nagtatrabaho siya sa isang PR agency. Laging napapaligiran ng tao, laging may event. Sabi niya, trabaho lang daw, kailangan niyang makita, maging present. At proud ako sa kanya, totoo yon. Maganda siya, matalino, marunong makipag-usap. Hindi ako yung tipo ng seloso. Nagsimulang magbago ang lahat nang makuha ng ahensya niya ang kontrata sa City Hall. Isang kampanya para sa turismo Palawan, Boracay, hindi ko na matandaan eksakto. Ang mahalaga, doon niya nakilala si Marco Sandoval. Politiko, konsehal, malapit sa mayor, isa sa mga laging nakangiti sa dyaryo at puro pangako. Matangkad, charming, mahal ang suot na suit. Unang beses ko siyang nakilala sa isang charity dinner sa The Pen. Iniabot niya ang kamay niya. Matibay ang pagkakamay, diretso ang tingin. Nagkwento siya tungkol sa mga proyekto, sa kanyang vision para sa Pilipinas, kung paanong hindi na kailangang mangibang bansa ng mga kabataan. Mukha siyang kapanipaniwala. Si Isabel nakabitin sa bawat salita niya. Nagsimula siyang umuwi ng gabi na. Mga meeting daw. Naging madalang ang mga weekend namin, laging may kailangan siyang gawin. Presentasyon, event, obligasyon. Tinanong ko siya kung ayos lang ang lahat. Oo naman, sabi niya, trabaho lang. Sinubukan kong maniwala. Pero ramdam mo naman, di ba? Ramdam mo kapag ang isang tao ay dahan-dahang nawawala sa buhay mo. Tumigil siyang magtanong kung kumusta ang araw ko. Tumigil siyang tumingin sa akin sa paraang dati niyang ginagawa. May lamig, may distansya. Tapos dumating ang Marso. Tandang-tanda ko, umuulan, kulay abo ang Maynila. Umuwi siya at sinabing, kailangan naming mag-usap. Agad na kumabog ang dibdib ko. Alam ko na. Umupo siya sa tapat ko sa mesa, yung lumang mesa na gawa sa Nara na binili namin sa Dapitan, at sinabi niya ang lahat, na in love siya, na hindi niya to pinlano, na nangyari lang. Si Marco, syempre, si Marco. Tinanong ko kung gaano katagal. 4 na buwan, sabi niya. 4 na buwan ng kasinungalingan. 4 na buwan habang pinaplano ko ang summer vacation namin, iniisip na baka oras na para magkaanak o lumipat sa mas malaking bahay. Tinanong ko siya kung gusto naming subukang ayusin, therapy, kahit ano. Umiling siya. Hindi na, sabi niya. Hindi ko na pareho ang nararamdaman. Binibigay daw sa kanya ni Marco ang buhay na deserve niya. Ang buhay na deserve niya. Para bang ako ay isang hadlang, isang starter version na nalampasan na niya. Gusto niyang umalis ako. Nasa pangalan niya ang kondo, mana sa lola niya. Sa batas, wala akong laban. Binigyan niya ako ng 1 buwan. 1 buwan para iempake ang 15 taon ng buhay ko sa mga karton. Hindi ako nakipag-away. Hindi ako sumigaw. Ano pa ang mababago nun? Pinanood ko siyang parang naka-move on na, laging chinecheck ang phone, tumatawa sa mga text ni Marco. Nakaalis na siya sa isip niya, hinihintay ko na lang na sumunod ang katawan niya. Ang pinakamasakit ay iisa lang ang social circle namin. Mga kaibigan, kakilala, katrabaho. Lahat sila biglang nasa panig niya. O mas tama, nasa panig ni Marco. Sino ba naman ang gustong kalabanin ng isang politikong paangat? Sino ang gustong mapunta sa maling panig ng isang makapangyarihang tao? Tumigil ang mga tawag. Ang mga get-together nangyayari nang wala ako. Nakita ko ang mga litrato sa social media. Si Isabel at Marco sa opening ng isang gallery. Si Isabel at Marco sa isang concert. Si Isabel na nakangiti kasama ang mga bagong kaibigan niya. Tinanggap na siya. Hindi na siya ang Isabel ko, siya na ang Isabel ni Marco, ang bagong primera dama na naghihintay ng tamang panahon. Umalis ako noong Abril, isang maliit na studio sa Quezon City, walang espesyal pero akin. Inempake ko ang mga libro, damit, laptop. Iniwan ko lahat ng gamit naming dalawa, mga litrato, alaala, mga pinggan. Ayoko ng anumang magpapaalala sa kanya. Wala siya doon noong binitbit ko ang huling kahon. Kasama niya si Marco, syempre. Nilock ko ang pinto at iniwan ang susi sa mailbox.
Ang mga unang linggo ang pinakamahirap. Nagigising ako na kakalimot sandali, kakapain ko ang gilid niya sa kama at wala. Isang kawalan. Tapos maaalala ko. Tapos babagsak ulit lahat sa akin. Nagtrabaho ako, nagdrawing. Sinubukang manatili sa disiplina. Sa gabi, naglalakad ako sa syudad, sinusubukang kilalanin ang sarili ko sa bago kong buhay. Sino ako nang wala siya? Naging asawa niya lang ba ako sa lahat ng panahong yon? Pero ang galit, yung tahimik na galit, lumalaki. Hindi lang sa kanya, kundi sa lahat. Sa mga kaibigang tumalikod sa akin. Kay Marco na kinuha ang gusto niya ng walang anumang kahihinatnan. Sa sistema na nagbibigay gantimpala sa mga tulad niya. Nakahiga ako sa gabi sa apartment ko sa QC at nag-iisip. Ito na ba yon? Panalo na ba sila at kailangan ko na lang lunukin ito at magpatuloy? Hindi ko alam na malapit ko nang mahanap ang sagot. Hindi ko alam na ang isang kahon ng mga lumang dokumento, nakalimutan sa parte ko ng bodega ang babago sa lahat. Kailangan kong linisin ang bodega. Walang imbakan ang apartment ko sa QC, kaya nilipat ko lahat sa bodega ni Mama sa lumang building nila sa Project 4. Mga lumang gamit, damit, ilang maliliit na muebles. Sa gitna ng mga kahon may isang hindi ko nakilala. Kartong kayumanggi, selyado ng packaging tape, walang marka. Binuksan ko ng walang pag-iisip. Mga dokumento, mga folder, isang USB stick. Sa unang tingin walang interesante, mga kontrata, liham, mga email na nakaprint. Pero nakita ko ang mga pangalan. Marco Sandoval, ang mayor ng Cebu. Mga pangalan ng kumpanya, mga halaga. Nagsimula akong magbasa ng mas maigi. Nakaupo ako sa malamig na semento ng bodega at nagbasa, pahina bawat pahina, at nagsimulang mabuo ang lahat. Mga licitations, mga pampublikong proyekto, ang rehabilitasyon ng waterfront sa Cebu, pagtatayo ng infrastruktura sa Cavite, kontrata para sa water supply. Lahat iginawad sa iisang mga kumpanya. Mga kumpanyang ang mga direktor ay mga taong malapit kay Marco. O mas tama, mga taong nasa papel lang na nagpapatakbo ng kumpanya, pero hindi tugma ang mga detalye, mga pekeng address. Mga kumpanyang nakarehistro sa mga taong siya ring nagpapatakbo ng ibang kumpanya. Isang chain ng money laundering, malinaw pa sa sikat ng araw. Bawat kontrata ay may pinatungan na presyo, doble o triple sa market value, at ang diferensya may bumubulsa. Isa itong sistema, pinag-isipan, organisado, at si Marco ang nasa sentro ng lahat. May mga email doon kung saan siya mismo ang nagbibigay ng utos kung aling kumpanya ang dapat manalo sa ang proyekto. May mga kumpirmasyon ng money transfer sa mga offshore account. Sapat na ito para makulong ang isang tao. Bakit may ganitong dokumento si Isabel? Inisip ko, yun ang ilang araw. Siguro nagtrabaho siya sa isang kampanya. Siguro may nagbigay sa kanya. Siguro iniwan ni Marco sa kanya sa pag-aakalang ligtas yon. Hindi na yon mahalaga. Ang mahalaga, nasa akin na ang mga yon ngayon. Unang naisip ko, sirain lahat. Bakit ako makikialam? Mapanganib na mundo to, ang mga taong naglalaro ng ganyang kalaking pera ay walang sinisino. Pero habang nakahiga sa maliit kong apartment, pinakikinggan ang trapiko sa labas, may narealize ako. Sinira na nila ako. Kinuha nila ang buhay ko, ang asawa ko, ang mga kaibigan ko, ang dignidad ko. Ano pa ba ang pwedeng mawala sa akin? Pero, ano ang pwede kong makuha? Hustisya. Hindi para sa sarili ko, kundi para sa lahat ng taong niloko ni Marco. Para sa mga mamamayang nagbabayad ng buwis habang nagnanakaw siya. Para sa sistema na kailangang malaman na may mga kahihinatnan ng lahat. Nagsimula akong mag-research. Bukod sa arkitektura, laging magaling ako sa detalye. Chinek ko ang mga registry ng kumpanya online. Naghanap ako ng mga artikulo tungkol sa mga proyektong nabanggit sa dokumento. Lahat tugma. Nagbabayad ang Cebu ng milyon-milyon para sa mga proyektong dapat kalahati lang ang gastos. Malinaw na kaso, to ng korupsyon, pero walang tumitingin ng maigi. O walang may gustong tumingin. Gumawa ako ng kopya ng lahat, 3 kopya ng USB. In-scan ko ang mga pisikal na dokumento. Inayos ko lahat sa mga folder, ayon sa petsa, ayon sa proyekto. Minarkahan ko ang mga susing bahagi. Gumawa ako ng summary, ng timeline, ng flowchart ng pera. Ang arkitekto sa akin ay alam kung paano ayusin ang impormasyon para hindi ito mapabulaanan.
Bawat papel ay may source, petsa, pirma. Perpekto. Pero kanino ko ibibigay? Pulis? Maraming tao si Marco. Piskalya? Parehong kwento. Kailangan ko ng isang tao sa labas ng sistema, isang taong mas mahalaga ang katotohanan kaysa sa politika. Nagsimula akong mag-monitor ng mga journalist. Nagbasa ako ng mga investigative report, naghanap ng mga pangalang malalim maghukay, at nahanap ko sila. 3 journalist mula sa isang news website na kilala sa pagbubunyag ng korupsyon. Mga bata gutom sa kwento, walang mga koneksyon na pipigil sa kanila. Kinontak ko sila ng anonymous. Email mula sa isang temporary address, maikling mensahe. May ebidensya ako ng korupsyon ng isang mataas na politiko sa Maynila at Cebu. Interesado ba kayo? Dumating ang sagot sa loob ng 2 oras. Siyempre interesado sila. Nag-set kami ng meeting. Isang coffee shop sa Antipolo, malayo sa sentro, kung saan walang makakakilala sa amin. Dumating ako, dala ang laptop at isang kopya ng mga dokumento. 3 sila sa tapat ko. Isang batang babae, mga 30, matalim ang tingin. Isang mas matandang lalaki, siguro 45, eksperyensyado. At isang mas batang teki. Pinakita ko sa kanila lahat. Tahimik silang nanonood. Binubuklat ang mga pahina, kinukumpara ang datos. Ang babae sa wakas ay tumingin sa akin. Ito ay, ginto to, sabi niya. Alam mo ba kung anong ibig sabihin nito? Kung authentic to, babagsak ang buong pyramid. Authentic yan, sabi ko. I-verify nyo. Bawat detalye pwedeng kumpirmahin. Tinanong ako ng mas matandang journalist. Bakit mo to binibigay sa amin? Anong makukuha mo rito? Nag-isip ako sandali. Hustisya, sabi ko. Yun lang, hustisya. Hindi na sila nagtanong pa. Kinuha nila ang mga materyales at sinabing kailangan nila ng ilang linggo para i-verify lahat, kontakin ang mga source, at buuin ang kwento. Tinanong nila kung pwede nila akong kontakin kung kailangan ng paglilinaw. Binigay ko ang numero ko, pero sinabi kong, wag akong babanggitin bilang source. Hayaan ninyong maging anonymous. Hayaan ninyong ang kwento ang magsalita para sa sarili niya. At naghintay ako. Nagtrabaho ako, sinunod ang rutina, pero sa isip ko nagbibilang ako ng araw. Alam kong darating yon. Alam kong sasabog yon. At isang bahagi sa akin, yung bahaging nasaktan at galit pa rin, ay hindi makapaghintay na makita ang pagbagsak ng lahat. Lumabas ang artikulo isang Martes ng umaga. Ang headline, sakop ang buong front page. Ang network ng korupsyon. Paano ninakawan ni Konsehal Sandoval ang kaban ng bayan sa loob ng ilang taon? 15 pahina ng detalyadong analysis. Bawat dokumento, bawat email, bawat transfer, nandoon lahat. Ang flowchart na nagpapakita ng daloy ng pera. Mga interview sa mga taong nagtrabaho sa proyekto na kumumpirmang hindi makatotohanan ang mga presyo. Nahanap pa nila ang isang direktor ng kumpanya na umaming pangalan lang siya sa papel, na hindi siya nakakita ng pera. Bumagsak ang website sa tindi ng traffic sa unang oras. Kinailangan nilang ilipat sa mas malakas na servers. Pagsapit ng tanghali, bawat media outlet sa Pilipinas ay binalita na ang kwento. Pinutol ng mga TV station ang programa nila para sa breaking news. Ang radyo, yun lang ang pinag-usapan. Nagliyab ang social media. Trending ang hashtag na Imers Sandoval Corrupt buong araw. Nanood ako mula sa laptop ko sa maliit kong apartment sa QC. Binuksan ko ang bintana, pumasok ang hangin ng tagsibol, at nakaupo lang ako at pinanood ang pagguho ng lahat. Bawat newsfeed, bawat komento. Galit na galit ang mga tao. Humihingi ng resignasyon, humihingi ng pag-aresto. Naglabas ang piskalya ng pahayag na iimbestigahan nila ang lahat ng alegasyon. Nagbukas ng opisyal na investigasyon ang pulisya. Sinubukang dumepensa ni Marco. Nagpatawag siya ng press con sa araw ding yon. Nakatayo siya doon, maputla, balisa, at nagsalita tungkol sa mga peking akusasyon, pamumulitika, at sabwatan. Pero masyadong malinis ang ebidensya. Pinutol siya ng isang journalist sa gitna ng pangungusap, pinakita ang papel na may pirma niya at tinanong, pirma niyo ba to o hindi? Natigilan si Marco, sinubukang sumagot, pero nabubulol siya. Napanood ko yun ng live. Napanood ko kung paano ang isang taong mukhang makapangyarihan, mukhang di matitinag, ay naging maliit at takot. Tinapos niya ang press con pagkatapos ng 10 minuto,
Lumabas na napapaligiran ng mga bodyguard habang sumisigaw ng tanong ang mga reporter sa likod niya. Si Isabel? Hindi ko siya nakita sa TV, pero alam kong kasama niya si Marco. Naglabasan ng mga litrato sa social media. Si Isabel na bumababa sa kotse niya. Si Isabel na tinatakpan ang mukha sa mga kamera. May mabilis na nakahukay na nagtrabaho siya sa ahensya ni Marco. Nag-speculate sila kung kasabwat ba siya. Hindi, alam ko yun. Siya ay collateral damage lang ng sarili niyang kasakiman. Gusto niya ng makapangyarihang lalaki. Gusto niya ng prestihiyosong buhay. At nakuha niya. Hindi lang sa paraang inaasahan niya. Ang mga kaibigan, yung mga yumakap sa kanya noong kasama pa niya si Marco, ngayon ay lumalayo na sa kanya. Nakita ko ang mga post. Mga taong binura ang litrato nila kasama siya. Mga taong nagsasabing, hindi naman kami naging close, na wala kaming alam. Mga ipokrito. Pero ganyan naman talaga ang mundo, di ba? Habang nasa taas ka, mahal ka ng lahat. Kapag bumagsak ka, walang nakakakilala sa iyo. Noong Miyerkules, kinuha na nila si Marco. Inaresto, 6:00 ng umaga. Nakita ko ang footage sa balita. Mga pulis na pumapasok sa penthouse niya sa Rockwell, inilalabas siyang nakaposas. Ang mukha niya ay parang bato. Hindi siya tumingin sa mga kamera. Dinala siya sa Camp Crame. Ang kaso, multimilyong corruption, plunder, money laundering, abuse of position. Tinanggihan ng hukom ang piyansa. Mananatili siya sa kulungan habang nililitis. Nagsimulang magbagsakan ang mga kumpanya na parang domino. Isa-isang nagsara ng account. Nawala ang mga direktor. Ang iba ay tumakas sa ibang bansa. Narinig ko may pumunta raw ng Hong Kong. May nasa Singapore. Ang mga taong bahagi ng network ay tumatakas na sa mga kahihinatnan. Pero masyadong malawak ang network. Masyado silang marami. Walang makakatakas sa lahat. Tumawag si Isabel 1 linggo pagkatapos ng artikulo. Gabi na, hindi ko sinagot. Nag-iwan siya ng mensahe, basag ang boses, umiiyak. Please, kailangan nating mag-usap. Ako, wala akong alam. Wala akong alam sa lahat. Gumuho na lahat. Ang mga tao, galit sila sa akin. Ayaw akong makita ng pamilya ko. Wala akong kakampi. Please, pinura ko ang mensahe ng hindi tinatapos pakinggan. Ano ang sasabihin ko sa kanya? Sorry? Sana may natutunan ka? Kailangan kong maging malamig, maging malayo. Binigyan niya ako ng sapat na lamig nung kasama pa niya si Marco. Ngayon siya naman ang makakaramdam kung paano ang mait sa puwera. 1 buwan makalipas, nakita ko siya ng di sinasadya. Nasa sentro ako, malapit sa Salcedo Market, namimili ng gulay. Naglalakad siyang mag-isa, hindi suklay ang buhok, walang makeup, nakasuot ng lumang jacket. Mukha siyang tumanda ng 10 taon. Nakita niya ako, huminto siya. May gusto siyang sabihin. Umiling lang ako at nilagpasan siya. Wala akong masabi. Walang anumang mahalagang sabihin. Ang buhay ko, nagpatuloy. Nagtrabaho ako, nakakuha ng mga bagong proyekto, nakakilala ng mga bagong tao. Lumipat ako sa mas magandang apartment sa Ortigas, may tanawin ng syudad. Nagsimula ako ulit. Dahan-dahan, 1 hakbang bawat pagkakataon. Nang wala siya, nang wala sila, nang wala ang buong pekeng mundong yon. Paghihiganti ba yon? Hindi ko alam. Tinatawag ko yung hustisya. Nagnakaw si Marco, nagsinungaling, sumira ng buhay ng ordinaryong tao sa loob ng maraming taon. Dapat siyang magbayad. Na si Isabel ay nasa tabi niya noong bumagsak ang lahat. Desisyon niya yon. Pumili siya ng panig. Pumili siya ng maling panig. At ako? Inilabas ko lang ang katotohanan. Wala nang iba pa. Hindi ko kinailangang gumamit ng dahas. Pinuksan ko lang ang isang kahon at hinayaan kong ang hustisya ang gumawa ng trabaho niya. At sa gabi, habang nakahiga sa bago kong apartment, pinakikinggan ang ingay ng syudad. Nakakaramdam ako ng kapayapaan. Ang unang tunay na kapayapaan sa loob ng maraming buwan. Dahil alam kong ginawa ko ang nararapat. Alam kong pinakita ko sa kanila na may mga kahihinatnan. At alam kong hinding-hindi ako magiging yung taong tatahimik lang habang nananalo ang inhustisya. Sapat na yon. Kung nagustuhan ninyo ang kwento, mag-subscribe sa channel, mag-iwan ng like at sabihin sa akin kung anong masasabi ninyo sa lahat ng nangyari. Malaking bagay yon. Ang tag-init ay nagdala ng katahimikan. Lumipat na ang media sa ibang kwento,
Ibang iskandalo. Nasa crime si Marco, naghihintay ng paglilitis na nakaschedule sa Taglagas. Ang buhay ay nagpatuloy, gaya ng dati. Mabilis makalimot ang mga tao o nagkukunwaring nakakalimot. Una si Thomas. Isang text message, gabi na. Pre, tagal nating di nagkita. Beer naman tayo, daming dapat pag-usapan. Si Tomas ang kunwari kong kaibigan sa loob ng 20 taon na hindi ako tinawagan ni minsan mula noong umalis ako. Na laging present sa bawat party ni Isabel kasama si Marco, tumatawa sa mga joke niya, umiinom ng alak niya. Ngayon gusto niyang mag-beer. Hindi ako nag-reply. Tapos si Daria, isang common friend o mas tamang sabihing, kaibigan ni Isabel na tiniis lang ako. Email formal malamig. Hi, sana okay ka. Narinig ko may ginagawa kang interesting project sa Makati. Kape naman tayo. Interesado ako sa gawa mo. Gusto niya ng proyekto. O mas tama, gusto niyang madikit sa isang taong hindi radioactive. Binura ko ang email nang hindi sumasagot. Marami pa sila. Si Marian, si Sanja, pati si Petar na minsay nagsabi sa aking hindi ko naiintindihan ang side ni Isabel. Lahat sila bigla akong naalala. Lahat sila may dahilan para kumontak. Pero malinaw ang dahilan. Bumagsak na si Marco, naging persona non grata si Isabel, at may nagsabi sa kanilang ako ang nasa likod ng lahat. Hindi mahirap ikonekta ang mga bagay. Ang anonymous source ng mga dokumento, ang dating asawa ng babaeng malapit kay Marco, simpleng math. Gusto nilang mapunta sa panig ng nanalo. O gusto lang nilang makasiguro na hindi ako galit sa kanila. Siguro akala nila, mabubura lang nila ang ilang buwan ng malamig na pakikitungo. Ng pag-iwas sa tawag. Ng pag-iwas ng tingin kapag nagkakasalubong kami sa kalye. Siguro akala nila, tanga ako. Wala akong sinagot ni isa. Ang katahimikan ko ang sagot. Mas malakas pa, kaysa sa anumang salita. Nagtatrabaho ako sa isang renovation project ng isang lumang gusali sa eskolta. Magandang trabaho, malaya ako, maganda ang bayad. Ang kumpanyang kumuha sa akin ay walang kinalaman sa dati kong buhay. Profesional sila, pinapahalagahan ang trabaho ko, simple lang. Nakakilala ako ng mga bagong tao doon. Ibang arkitekto, inhinyero, pati ang investor na normal na tao, walang political games. Nalaman kong may isang buong mundo sa labas ng circle na dati kong pinapahalagahan. At mas maganda ang mundong yon. Patuloy na tumawag si Isabel. Hindi madalas pero sapat para malaman kong hindi siya sumusuko. Siguro minsan sa isang linggo. Hindi ko sinasagot pero nandoon ang mga mensahe. Ang mga una ay desperado. Please mag-usap lang tayo. Kailangan mong malaman ang side ko. Wala akong kasalanan sa ginawa niya. Tapos naging galit. Sinira mo ang buhay ko. Alam mo ba ang ginawa mo sa akin? Naging asawa mo ako ng 15 taon. Hindi ko to deserve. At sa huli, tahimik, basag. Wala akong kakampi. Hindi ko alam ang gagawin ko. Pwede ba tayong magkape man lang? Blinok ko ang numero niya pagkatapos ng 2 buwan. Hindi ko na kayang pakinggan ang mga notification. Ayoko nang malaman. Pero maliit ang syudad at mas lalo ang Maynila kapag nasa iisang industriya ka. May mga naririnig ako mula sa mga taong may kakilalang tao, sa mga kasamahan na may narinig. Tinapos ng PR agency ni Isabel ang kontrata niya. Masyadong negatibo ang publisidad, sabi nila. Walang may gusto ng kliyenteng konektado sa iskandalo. Sinubukan niyang maghanap ng ibang trabaho, pero saan man siya magpunta may nakakakilala sa pangalan niya. Hindi nakakalimot ang internet at ang pangalan niya ay nakakabit kay Marco. Narinig kong kinailangan niyang ibenta ang kondo. Bumagsak ang presyo, syempre, naapektuhan ng iskandalo ang lahat. Naibenta niya sa mas mababang halaga sa isang investor na walang pakialam sa istorya. At tapos, lumipat siya pabalik sa nanay niya. Si Isabel na nangangarap ng penthouse at luho, ngayon ay nasa kwarto niya nung bata pa siya sa QC. Halos nakakatawa ang kabalintunaan. Mga kaibigan, kalimutan mo na. Yung mga taong sumasamba sa kanya, ngayon ay tinatrato siyang parang may ketong. Nakita ko minsan sa social media, may nagpost ng lumang litrato mula sa isang event, isang grupo ng tao, at nandoon si Isabel. Ang mga komento ay brutal. Bakit siya nandyan? Alisin mo yan, ayokong makasama sa isang litrato yan. Inalis ng tao ang litrato sa loob ng 1 oras.
Noong Agosto, nakatanggap ako ng tawag mula sa piskalya. Gusto nilang makipag-usap. Alam nilang ako ang nagbigay ng mga dokumento na trace nila sa mga journalist. Hindi ako tumutol. Nagkita kami sa opisina nila. Very discreet. Nakiusap silang tumestigo ako sa paglilitis. Bilang isang anonymous witness, nakatago ang mukha, iba ang boses. Para lang kumpirmahin ang authenticity ng mga dokumento, paano ko nakuha, bakit ko binigay? Pumayag ako. Bakit hindi? Hindi ako takot kay Marco, hindi ako takot sa sistema. Alam na nila kung sino ako. At isa pa, gusto kong makita ang katapusan. Gusto kong nandoon kapag nagsara na ang lahat. Tinanong ako ng abogado kung sigurado ako. Naiintindihan mo bang magiging publiko to? Na baka malaman ng mga tao ang pagkatao mo kahit may proteksyon? Na malalaman ni Sandoval na ikaw yon? Naiintindihan ko, sabi ko. At wala akong pakialam. Dahil wala akong tinatago. Wala akong ninakaw. Hindi ako nagsinungaling. Pinakita ko lang kung ano ang nandoon na. At kung gustong malaman ni Marco kung sino ang nagpabagsak sa kanya, hayaan siyang malaman. Hayaan niyang malaman na yun yung taong tinuring niyang di mahalaga. Yung taong kinuha niya ang asawa ng walang pakundangan. Hayaan niyang malaman na ang maliliit na desisyon ay may malalaking kahihinatnan. Nakaschedule ang paglilitis sa huling bahagi ng Setyembre. Ilang linggo na lang. Samantala, nagtrabaho ako, namuhay, nagtayo ng bagong buhay. Nakilala ko ang isang babae sa proyekto, si Ana, kapwa-arkitekto, nagtatrabaho sa katabing gusali. Nagkape kami pagkatapos ng meeting, nag-usap tungkol sa trabaho, sa buhay. Matalino siya, kalmado, tapat, walang-wala kay Isabel. O mas tama, lahat ng bagay na hindi naging si Isabel. Hindi ako nagmadali, hindi ako naghanap ng seryoso. Pero masarap makipag-usap sa isang taong hindi ako kilala mula sa dati kong buhay, na hindi ako tinitingnan bilang biktima o tagapaghigante, kundi bilang isang tao lang. Ang Maynila noong Setyembre ay maganda. Sabi nila dahil paalis na ang tag-ulan at hindi pa masyadong mainit. Lahat ay balanse. At balanse rin ako. Kinakabahan sa paglilitis pero hindi balisa. Handang makita ang lahat hanggang sa dulo. Puno ang courtroom sa unang araw ng paglilitis. Mga journalist, camera, mga usisero. Bawat upuan, okupado. Marco Sandoval laban sa Republika ng Pilipinas. Mahaba ang mga akusasyon, corruption, plunder, abuse of position, tax evasion. 15 counts. Bawat isa, sapat na para makulong. Pumasok ako sa gilid na pinto bilang protected witness. Hindi ako ang unang tinawag pero gusto kong nandoon, makita siya. Pinayagan ako ng korte na manood mula sa isang hiwalay na kwarto na may one-way glass. Nakikita ko ang lahat pero walang nakakakita sa akin. Iba na ang itsura ni Marco. Wala na yung mamahaling suit, ang pomada sa buhok, yung charm. Nakasuot siya ng ordinaryong kulay abong damit, malamang galing sa kulungan. Maikli ang gupit. Maputla ang mukha, pagod. Ang taong laging may kontrol, ngayon ay nakaupo sa gitna ng mga pulis at abogado, isa na lang litrato para sa media. Binasa ng piskal ang sakdal, tumagal ng 20 minuto. Bawat proyekto, bawat money transfer, bawat pekeng kumpanya. Nakaupo lang si Marco nakatingin ng diretsyo. Ang abogado niya ay nagsabing not guilty ang kliyente niya at papatunayan daw ang kanyang pagiging inosente. Standard na depensa, pero alam naming lahat sa courtroom ang totoo. Ang mga unang testigo ay mga empleyado ng gobyerno, mga tao mula sa opisina, mga taong nagtrabaho sa mga bidding. Isa-isa tumestigo sila tungkol sa mga di pangkaraniwang proseso, sa pressure mula sa taas, kung paanong laging may pabor sa ilang kumpanya. Ang iba ay nerbiyos, ang iba ay walang pakialam. May isa pang umiyak habang nagsasalita, alam daw niyang may mali, pero natakot siyang mawalan ng trabaho. Naiintindihan ko siya. Sa pangalawang araw, tinawag ang mga direktor ng kumpanya. Sila ang pinaka-interesante. Ang iba ay binigyan ng immunity para tumestigo laban kay Marco. Nahuli sila sa sarili nilang panloloko, kaya pinili nila ang mas madaling daan, isuko ang amo at iligtas ang sarili. Isang lalaking nagngangalang Antonio Reyes, direktor ng isang construction firm sa Cavite, ang pinakamagaling. Umupo siya doon,
Suot ang suit na 2 size na mas malaki at sinabi ang lahat. Kung paano siya direktang kinontak ni Marco, kung paano nila pinag-usapan ang mga porsyento, kung paano dumaan ang pera sa mga account sa Singapore at Hong Kong bago mapunta sa Cayman Islands. Lahat. Sinubukan ng abogado ni Marco na i-discredit ang mga testigo. Isang taong kasali sa pandaraya, ngayon ay gusto pang manisi ng iba para iligtas ang sarili, sabi niya. Pero imposibleng i-discredit ang mga dokumento. Hindi nagsisinungaling ang papel. Nandoon ang mga pirma, nandoon ang mga email, nandoon ang mga bank transfer. Sa 2 araw tinawag ako. Pumasok ako sa espesyal na pinto. Nakatago ang mukha sa likod ng isang screen. Binago ng electronics ang boses ko. Tinanong ako ng piskal kung paano ko nakuha ang mga dokumento. Sinabi ko ang totoo. Natagpuan ko ng di sinasadya. Nakilala ang importansya at binigay sa autoridad at media. Tinanong ako ng abogado kung may motibasyon ba akong maghiganti kay Marco. Oo, sabi ko. Pero hindi nun binabago ang katotohanan na ang mga dokumento ay totoo at nagpapatunay ng kanyang kasalanan. Sumang-ayon ang hukom. Hindi relevante ang motibo ko. Nakita kong nanigas si Marco habang tumitestigo ako. Alam niyang ako yon. Baka hindi ganap na sigurado pero sapat na. Tumingin siya sa screen kung saan ako nakatago at ramdam ko ang galit niya. Kahit sa salamin, tumagal ng 2 linggo ang paglilitis. Bawat araw, bagong testimonya, bagong ebidensya, bagong pagkabigo. Ang mga taong nagtrabaho para kay Marco ay tinalikuran siya. Mga dating kaalyado na ngayon ay nagliligtas ng sarili. Hindi ko maiwasang mapansin ang kabalintunaan. Tinuruan sila ni Marco kung paano lokohin ang sistema at niloko nila siya sa parehong paraan. Isang araw, pumunta si Isabel sa courtroom. Nakita ko siya sa kamera. Nakaupo sa huling hilera, sinusubukang maging invisible. Nakasuot siya ng madilim na salamin at scarf na parang may maitutulong yon. Nakunan agad siya ng mga journalist. Ang headline kinabukasan, dating kerida, nasa courtroom, sinusuportahan ng akusado. Dating kerida, hindi na siya pangalan. Hindi man lang siya tiningnan ni Marco. Ni minsan. Sa buong paglilitis nandoon siya ng 3 araw pero si Marco ay diretso lang ang tingin o sa mga papel. Para sa kanya, hindi na mahalaga si Isabel. Isang patay na bagay. Ginamit siya habang kailangan at ngayong may problema na siya. Wala. Sana may natutunan siya roon. Tumatawag si Ana araw-araw pagkatapos ng hearing. Kumusta ka? Tanong niya. Hindi ko kinukwento ang detalye. Sinasabi ko lang na nakakapagod pero kailangan. Nagdi-dinner kami minsan, naglalakad sa Ayala Triangle, pinag-uusapan ng ibang bagay. Ang presensya niya ay isang ginhawa. Pinapaalala niya sa akin na may buhay sa labas ng courtroom, sa labas ng paghihigante, sa labas ng lahat. Ang mga closing argument ay dumating sa pagtatapos ng 2 linggo. Brilyante ang piskal. Pinuod niya lahat ng ebidensya, inulit ang mga testimonya, pinakita ang malinaw na larawan ng isang taong sistematikong nagnakaw mula sa mamamayang Pilipino. Hiningi niya ang pinakamataas na parusa, 15 taon. Sinubukan ng abogado ni Marco ang isang emosyonal na depensa. Nagsalita tungkol sa kontribusyon ni Marco sa komunidad, sa kanyang pamilya, kung paanong ito ay isang pagkakamali sa pagpapasya at hindi masamang intensyon. Tahimik na nakinig ang korte. Walang na-impress. Ang hatol ay lumabas makalipas ang 1 linggo. Nagbasa ang hukom sa loob ng 30 minuto. Ipinapaliwanag ang desisyon ng korte. Guilty sa lahat ng kaso maliban sa isa, kakulangan ng ebidensya para sa isang partikular na transaksyon. Pero ang iba, guilty. 12 taon sa bilangguan, sabi ng hukom. At pagsasauli ng lahat ng perang nakuha ng ilegal, kasama ang multa na 5 milyong piso. Nagbulungan ang mga tao. Hindi kumilos si Marco. Nakatayo lang, matigas, nakatingin sa hukom. Agad na nag-anunsyo ng apela ang abogado pero alam naming hindi yon makakatulong. Masyadong matibay ang ebidensya. Nasa labas si Isabel noong inilalabas siya. Sinubukan niyang lumapit, may isinigaw. Tinulak siya ng mga pulis. Hindi man lang siya tinignan ni Marco. Dinala siya pabalik sa krame kung saan siya mananatili sa susunod na 12 taon. Isinulat ito ng mga dyaryo sa loob ng ilang linggo. Inanalyze ng mga komentador. Sabi ng iba,
Masyadong mababa ang parusa, dapat mas matagal pa. Sabi ng iba, sa wakas nagsimula ng gumana ang sistema. Hindi ko na binasa ang karamihan, sapat na sa aking malaman na tapos na. Naging mas seryoso kami ni Ana sa panahong yon. Dahan-dahan, natural. Walang drama, walang mga pangakong hindi matutupad. 2 tao lang na nagkita sa tamang oras. Sa unang pagkakataon mula noong kay Isabel, naramdaman kong kaya kong magbukas ulit ng sarili ko. At masarap sa pakiramdam. Nasa tamang lugar na si Marco. Si Isabel ay mag-isa, hinaharap ang resulta ng sarili niyang mga desisyon. At ako, sa wakas, malaya na ako. 2 taon makalipas, hindi na makilala ang buhay ko. Sa mabuting paraan. Nagpakasal kami ni Ana noong Tagsibol. Isang maliit na seremonya sa Tagaytay. Pamilya lang at ilang malalapit na kaibigan. Walang magarbong selebrasyon. Walang pang-Instagram. Kaming 2 lang. Pagmamahal. At mga taong tunay na nagmamahal sa amin. Tinanggap ako agad ng mga magulang niya. Walang tanong tungkol sa nakaraan. Walang panghuhusga. Simpleng tao sila. Inhinyero ang tatay. Guro ang nanay. Mababait, tapat. Bumili ako ng apartment sa Pasig, bukas maliwanag, may balkon na nakatanaw sa parke. Nagdala si Ana ng mga halaman, libro, init na hindi ko naramdaman sa loob ng maraming taon. Nagtrabaho kami ng magkasama sa ilang proyekto, ang aming maliit na architectural partnership. Walang malaki, pero tapat. Nagdesign kami ng mga bahay, isang maliit na coffee shop sa QC, isang library sa isang elementary school. Mga bagay na may kabuluhan. At ngayon, isang sanggol. 3 buwan ng buntis. Nalaman namin noong Agosto, noong hindi tumigil si Ana sa pagsusuka tuwing umaga. Saya, takot, excitement, lahat sabay-sabay. Magiging tatay na ako. Nakakatakot at napakagandang isipin. Ang buhay ay payapa. Yun siguro ang pinakamagandang salita. Payapa. Walang drama, walang gulo, walang pagtataksil. Rutina lang, trabaho, pagmamahal, mga plano para sa hinaharap. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman kong buo ako. Nakita ko si Isabel nang di sinasadya. Nasa SM Mega Mall ako, namimili ng gamit para sa kwarto ng sanggol. Kuna, changing table, mga maliliit na bagay na nagiging mahalaga. Si Ana ay kasama ang kaibigan niya, nagkakape, kaya ako na ang umako sa gawain. Napadaan ako sa isang tindahan ng damit, isang maliit na tindahan ng mga sports apparel. At nandun siya. Nagtatrabaho siya doon. Nasa likod ng counter, nagtutupi ng mga t-shirt, tinutulungan ng isang customer. Nakatali ang buhok niya, walang makeup, suot ang uniforme ng tindahan. Mukha siyang pagod, mas matanda. Hindi niya ako nakita. Tumayo ako sandali at nanood mula sa salamin. Si Isabel. Ang babaeng gustong tumira sa penthouse sa Rockwell, na gustong makasama ang isang makapangyarihang politiko, na gusto ng luho at status. Ngayon ay nagtatrabaho sa isang tindahan ng damit para sa minimum wage. Hindi ko hinuhusgahan ang sino mang nagtatrabaho ng marangal. Huwag ninyo akong ma-misinterpret. Pero ang kabalintunaan ay malinaw. Hindi ako pumasok. Ayokong makipag-usap. Ano ang sasabihin ko sa kanya? Ano ang sasabihin niya sa akin? Nagpatuloy lang ako sa paglakad, bit-bit ang mga pinamili papunta sa kotse. At hindi ako lumingon. Nang gabing yon, habang binubuo namin ni Ana ang kuna sa magiging kwarto ng sanggol, inisip ko ang lahat. Ang paglalakbay mula noong gabing yon ng Marso nang sinabi ni Isabel na aalis siya hanggang ngayon. 3 taon. 3 taon na tuluyang nagpabago sa akin. Nasa kulungan pa rin si Marco. Tinanggihan ang apela niya. Magsisilbi siya siguro ng 10 taon kung maganda ang asal. Pero matagal pa rin yun. Nabasa kong nasa Muntinlupa siya. Nagtatrabaho sa karpinterya. Ang politikong akala niya ay hindi siya kayang galawin. Ngayon ay gumagawa ng mga upuan. Ang ibang tao sa network niya. Ang iba ay nakulong din. Mas mababang sentensya. Ang iba ay nakatakas at hindi na nahuli. Ang iba ay nakalusot dahil sa kakulangan ng ebidensya. Pero lahat sila, nawalan ng reputasyon, karera, estado. Wala na sa kanilang mahalaga pa. Si Isabel, nakatira pa rin sa nanay niya ayon sa narinig ko. Sinubukan niyang magsimula ulit gamit ang kanyang pagkadalaga, pero maliit ang Maynila. Nakikilala ng mga tao ang mukha.
kinokonekta ang lahat. Wala naman siyang ginawang ilegal sa teknikal na aspeto, pero hindi yun nakikita ng publiko. Sumama siya sa isang kriminal, kaya naging guilty by association siya. Ang mga dati niyang kaibigan, nagpatuloy sila sa buhay nila, nakahanap ng bagong iskandalo, bagong kwento, mga ipokrito hanggang sa huli. Pero ang mga ganoong tao, hindi nagbabago. Pumipili lang sila ng ibang biktima. Iniisip ko kung paghihiganti ba yon. Madalas akong tanungin ng mga taong nakakaalam ng kwento. Masaya ka na? Nakaganti ka na? Sa totoo lang, hindi ko alam. Hindi ko hinangad na makulong si Marco o mawala ang lahat kay Isabel. Pinakita ko lang ang katotohanan. Inilabas ko lang sa liwanag kung ano ang nakatago. Paghihiganti ba yon kapag hinanap mo ang hustisya? Paghihiganti ba yon kapag hinayaan mong gumana ang sistema? Hindi ako ang nagpakulong kay Marco. Yun ay ang kanyang mga desisyon, ang kanyang mga krimen. Hindi ako ang sumira sa buhay ni Isabel. Sinira yon ang pagpili niyang sumama sa isang taong tulad niya. Naging catalyst lang ako. Ang kislap na nagsindi sa isang bombang matagal nang nakatanim. At ngayon, nakaupo ako sa bago kong apartment, pinapanood si Ana na inaayos ang maliliit na teddy bear sa istante at nakakaramdam ako ng kapayapaan. Tunay, malalim na kapayapaan. Hindi ako galit. Hindi ako mapait. Hindi ako nabubuhay sa nakaraan. Minsan, sa gabi, kapag tahimik na ang lahat, naiisip ko si Isabel sa tindahang yon. Iniisip ko kung nagsisisi ba siya. Naiintindihan niya kaya kung ano ang nawala sa kanya. Na-realize niya kaya na ang pinili niya ay hindi lang tungkol kay Marco o sa akin, kundi tungkol sa kung anong klaseng tao ang gusto niyang maging. Pero tatawagin ni Ana ang pangalan ko mula sa kabilang kwarto. May ipapakitang nakakatawa sa phone. At tatawa ako. At mawawala ang mga iniisip na yon. Dahil ang nakaraan ay nakaraan na. Nandito ako ngayon sa kasalukuyan, binubuo ang hinaharap kasama ang taong tunay na nagmamahal sa akin. Lalabas si Marco sa kulungan na matanda na. Si Isabel ay mabubuhay ng may pasan-pasan na resulta ng kanyang mga pinili. At ako? May asawa akong nagmamahal sa akin, isang anak na paparating, isang trabahong mahal ko, at isang kaluluwang sa wakas ay malaya na. Ang hustisya ay hindi laging maingay. Minsan, tahimik ito, dahan-dahan, hindi maiiwasan. Minsan ang hustisya ay mukhang isang tahimik na lalaki na nagbubukas ng kahon ng mga dokumento at hinahayaang gawin ng katotohanan ang dapat nitong gawin. At minsan, ang hustisya ay mukhang isang payapang buhay, puno ng pagmamahal, malayo sa mga taong nagtaksil sa iyo. Sapat na yon. Higit pa sa sapat, ipapanganak ang sanggol sa Pebrero. Lalaki. Pangalan niya ay Lucas. At kapag sapat na ang edad niya para magtanong tungkol sa buhay ko bago siya, ikukwento ko sa kanya ang totoo. Tungkol sa mga taong nagtataksil, sa mga taong nagnanakaw, sa mga taong akala nila ay hindi sila kayang galawin. At ikukwento ko sa kanya kung paanong minsan, paminsan-minsan, kayang manalo ng mabubuting tao. Hindi sa dahas, hindi sa paghihiganti, kundi sa pamamagitan ng katotohanan. At sana maintindihan niya. Sana maging proud siya. Nagpapatuloy ang buhay. At ako, sa wakas, ay masaya na. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito at gusto ninyo pa ng ganito, please mag-subscribe, mag-iwan ng like at magkomento kung anong masasabi ninyo. Mas malaki ang halaga niyan kaysa sa inaakala ninyo.